Mabuhay, another day, another life. Ako pala si Angie, caregiver dito sa Israel. So kagigising ko lang, ang gagawin natin is i-arrange natin ang ating bed. Early in the morning, time check here, 7 o'clock. So gumigising ako ng 7 o'clock. Then i-prepare natin ang ating bed na maayos. Then nag-charge ako ng cellphone kasi nalobat na ang cellphone ko. So I'm getting ready to go out na. I-check ko na si lola ko for sure. Nakaupo na siya doon. Before that, dito muna ako sa bed niya. I-make sure ko muna na naka-arrange, nakatupi ang kanyang bed kasi napaka-arte niya. Gusto niya malinis. Everything should be in place. Tapos arrange siya dapat. So ayan, ilalagay ko lang yung comforter niya dyan. Para easy access na siya paggabi. Tapos yung bed niya, yung bed sheet. Gawin natin yung walang kunot-kunot. Crisp. Kasi gusto niya maganda sa mata tignan. So inaayos ko lang siya. Ayan, tupi-tupi sa ilalim para gumanda tignan. Tapos wait na, tapos na siya. So magbe-breakfast na kami. Pagkatapos nito, kasi ilagay muna natin ang unan. Huwag natin kalimutan. Dapat naka-arrange. Tapos, na kami sa breakfast, guys. So, nag-breakfast lang kami ng coffee tsaka tinapay. Ang kinain niya pala is 1 slice of cheesecake and coffee. Sa akin naman is 2 slices of bread. Tapos coffee. So, ayan. Naghuhugas na ako ng mga tasa at kutsara namin. Busog na kami sa breakfast. So, dapat kuskusin ng maayos. Ayusin ang paghuhugas. Kasi masela ng lola ko. Gusto niya malinis. At syempre, ang tubig dapat mahina. Kasi alam mo naman, sobrang tipid niya. Matipid. At sa kuripot din. Ewan ko ba sa kanila? Habang tumatanda sila, parang ayaw nilang gastusin ang kanilang mga pera. Kasi sure, ang gagawin nila doon ay ipapamana nila sa kanilang mga anak ng pera. So, nagkukuripot sila. So, gano'n naman talaga ang buhay. Intindihin na lang natin. So, malapit pa rin ako matapos sa paghuhugas. At syempre, dahil masela ng lola ko, so yung mga tubig-tubig na tumalsik sa gilid, kailangan natin siyang i-dry. Kasi ayaw niya na nakikita na may mga tubig-tubig dyan. So, punasan natin at maghugas na. Ayan na siya, guys. So, pinatuyo ko lang dito sa gilid. Tapos, i-arrange natin yan. Mamaya, pag natuyo na siya. So, getting ready na ako dito. Kasi lalabas ako. Finish na ako maligo. So, lalabas ako at bibili ng gamot niya. So, yan. Kasi medyo malamig sa labas. Kasi kanina umulan ang aking wallet. At syempre, ang susi. So, tatanungin ko muna siya kung anong papabili niya. So, guys, parang uulan. Umulan na. Pero, the langit is madilim. Ayan sa baba namin ng building. At ito na ako. Palabas na ako. Pasok sa elevator.
Papunta na ako sa elevator ng mall. Dito na tayo sa mall. Papaba na tayo. Papunta na tayo sa Kupat Kulim o yung drugstore. Sa paglabas ko guys, maliwanag. At tinitingnan ko muna yung mga sasakyan para may magawa naman ako sa buhay. Kasi naboring ako. So, gusto ko yung photograph or mag-video na kung anong nakikita ko. Para maaliw naman ang aking paningin. So, ito yung pinaka main road namin. As you can see, hindi masyadong busy kasi morning pa, alas 9 pa ng morning. So, walang masyadong sasakyan. So, it's good thing na hindi masyadong traffic. At ang gandang tignan ng mga sasakyan na naka-slow motions siya. Diba? Ayan na. Yung takana dyan, yung may mga tao dyan, yan yung takana. Yung mga nakaupo dyan sa gilid ng kalsada. Yan yung bus station or takana. So, naghihintay sila ng sasakyan na lang bus number. Kasi bawat sasakyan dito ay may bus number. So, pag nagkamali ka ng bus number, maligaw. Maliligaw ka talaga. So, you just have to be careful. I-check mo sa Google app. At ito naman ang ibang scene. Yung birds. Mag-sightseeing muna tayo ng mga birds. Ayan. Gusto ko siyang i-capture. Kaso lang, malayo. Lapitan natin. Ang galing. So, nag-photograph lang ako dito ng mga birds dito sa area namin. Sa may mall ito. Sa labas ng supermarket ito. So, ang pigeons yata ang mga to. Yan sila sa taas. Parang gumanda yung langit. Ito na yung pigeons. Naghahanap siya ng twig. Kasi, yan, gagawa siya ng nests para sa baby niya. Busy pa siya. Pangalawang balik niya na to. Nagkukuha ng twig. Dito naman tayo sa ibang pigeons na amazing. Beautiful ang color. Dito siya nakapagmingle siya sa mga tao. She's not afraid. Kasi nasanay na siya. Nadandaanan na lang siya ng mga tao. Siyempre pag parang nilapitan mo siya na para mo siyang kukunin. Yo. Ang dapat mo niyo dadakpin mo siya. Lilipad siya. Ayan. May lovers na siya. Kahanap na siya ng lovers niya. Sa paghihintay. Ayan. I think lalaki itong malaki. So, nagpapa-impress siya sa babae. Nagpapa-impress siya kung kailan siya sasagatin. At dahil nabagot na ako, inistorbo ko sila kasi gusto ko makita ang lumipad siya. Lipad! Wow, amazing! Yun lang.